What's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan dito ay ang controversial na pahayag ni VP Sara. Noon nung pinahayag niya ito, mayor pa lang siya. Medyo parang napaisip dahil po sa mga nangyayari at naalala ko itong issue na ito. Kaya po, ito yung naisip kong gawing topic ngayon dahil meron po tayong mga ilang katanungan. So, panoorin po muna ninyo itong balita. Ibinulga ni dating Davao City Mayor Sara Duterte na siya rin man ay rape victim. Sa gitna yan ng pagbatiko sa amang si Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa rape comment nito. Pero hindi na siya nagdetalye. My parents do not know about it. It was really a long time ago and immaterial siya sa akin. Nahiya ako magsabi na ganun. Pero kailangan ko kasi sabihin din to explain na ako, ganun din ako. Pero I take no offense sa joke niya. Wala pang pahayag ukol dito si Mayor Duterte. Napaisip lang po tayo dito sa ating naalala na balita na ito na itong si VP Sara ay nakaranas po ng ganyan sa ibang tao, 'di ba? Kumbaga parang ang hirap noon, 'di ba? Napakarami po nating mga napapanood na mga balita, kahit man lang sa mga teleserye, 'di ba? Pag mga ganyang tungkol sa ganyang usapin ay napaka-sensitibo po nito dahil po yung buhay ng isang babae ang nakasalalay. Ngayon po nagkapatawaran na ang mag-ama na Digong at Sara Duterte after daw po na mga nangyari sa kanilang buhay. I'm happy as well, and this really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country, and now I have this every day with him, talking about life, talking about family. Actually, doon po sa issue ng pagsabi niya na nagpapasalamat siya kay PBBM, parang nonsense eh. Parang wala namang walang kwenta yung pagpapasalamat na yan ni Sara Duterte kay PBBM kasi ano ba kinalaman ni PBBM sa mga pangyayari na ito sa kanilang buhay? 'Di ba? Wala pong kinalaman si PBBM dito eh. Alam natin na ito ay naging kaso ni Digong, hindi pa siya presidente. 'Di ba? Hindi pa presidente si PBBM. Kaso na yan ni Digong. Si Digong ang presidente. Kinasuhan na siya ni alam ko itong si Trillanes saka yung mga grupo ng mga biktima ng EJK, yan po ang nagdemanda diyan sa ICC. So dapat yata ang pasalamatan ni Sara Duterte ay ito pong si Trillanes kasi hindi si PBBM eh. Walang nagawa si PBBM para dito kay Digong na mapunta doon sa dahig. Wala. As in, walang partisipasyon si PBBM. Diba kaya sabi ko, nung napanood ko itong balita na ito, itong clip na ito ni Sara Duterte, parang sabi ko, walang kwenta to. Bakit ka magpapasalamat kay PBBM na wala namang kinalaman sa kung ano ang hinaharap ng pamilya nyo ngayon? Kung ano ang hinaharap ng tatay niya. Walang kinalaman si PBBM dito eh. Alam natin na nasa 8 years in the making ang pagkakahuli na ito kay Digong. Nagsimula sa kasuhan, sa ICC, umalis tayo sa ICC,
'di ba? At nagpatuloy ang investigasyon ng ICC kahit na hindi na tayo miyembro, 'di ba? Pero hindi umalis si Digong sa Interpol, kaya yun ang humuli kay Digong, Interpol, at sinuko siya sa ICC. 'Di ba? Walang kinalaman si PBBM dito. So going back doon sa napanood nating balita, sabi ko parang kaya pala ganun katapang si Sara Duterte, no? Kaya pala parang, 'di ba? Meron nga itong pinagsasapak na sheriff, 'di ba? Sabi ko, kaya ngayon parang ngayon ko naiisip, kaya pala hindi mo makikitaan si Sara Duterte ng kahit man lang na kumbaga yung sobrang kalungkutan, nagagawa niyang umiti, nagagawa niyang makipagbiruan, nagagawa niyang makipag-usap sa mga reporter, sa mga OFW na pumupunta doon sa Dahig, na parang yung ama niya parang wala lang, parang nagbabakasyon nga lang sa ICC si Digong. Diba nakikita natin kung gaano siya kagiliw sa kabila ng mga nangyari na ito. So, nagkapatawaran na pala sila. Diba? Nagkapatawaran na after all that what happened in their lives. Nagkapatawaran na sila. Ang tanong, napag-usapan kaya nila yung tungkol sa mga sinabi ni Sara Duterte na nangyari sa kanya way back, long time ago? Sino kaya yun? Napatanong lang ako kasi kaya pala ang tibay nitong si Sara. Kaya pala impeachment, di ba sabi niya masakit pa sa breakup? Di ba mas masakit pa yung breakup daw po ng magjowa? Kaya pala tinetake niya ang mga bagay na parang walang kwenta, 'di ba? Parang tatay ko nakakulong sa ICC, parang wala lang no? Tapos impeachment, 'di ba? Nasabi niya gano'n, mas masakit pa yung breakup. Kaya pala dahil nangyari pala sa kanya yung pinaka ayaw na mangyari ng mga kababaihan sa isang babae. 'Di ba? Nangyari na pala sa kanya 'yon. Kaya pala kahit sheriff, kaya niyang sapakin, kaya niyang ipaglaban ang mga taga Davao, di ba? Dahil nga po, matibay pala talaga siyang babae. Di ba parang, parang napakadali lang, di ba? Parang, kasi yung iba, di ba? Yung ibang mga naging biktima po ng ganyan, habang buhay itong dinadala, 'di ba? Habang buhay na may trauma, 'di ba? Parang naisip ko lang ang tibay pala talaga ni Sara Duterte. Ngayon, nung naalala ko tong issue na ito, tas nagkapatawaran sila ni Digong, sabi ko, kaya pala hindi man lang natin nakikitang umiiyak si Sara o naiyak ng sobra, no? Yung talagang naglulupasay. Mas iyak pa ng iyak nga yung mga nag-iinarting mga supporter ni Digong kaysa dito sa sarili niyang anak, di ba? Ganun pala, no? Kaya pala kayang i-endure lahat ni Sara Duterte dahil napagdaanan niya na yung mga bagay na pinakamahirap para sa isang babaeng tulad niya. 'Di ba? Parang sabi ko okay na sana, no? Maganda na sana yung naging takbo sana ng buhay nila, hindi sana nila 'to pinagdadaanan ngayon kung pinili nila na samahan si PBBM at pangatawanan yung unit team, samahan si PBBM sa magandang mga plano niya para sa bayan. Kaya lang kasi, ang isa sa mga problema ay magkakabukingan ng mga tinatago ni Digong sa kanyang mga nakaraang kanyang termino, di ba? So, yun yung naging problema, tingin ko. Ngayon, naisip ko lang, hindi tama yung pagpapasalamat din ni Sara Duterte kay PBBM dahil BBM has nothing to do with it. Diba? Walang kinalaman si PBBM doon, bagkus ang dapat pasalamatan ni Sara Duterte na isa pa niyang dapat pasalamatan ay si Digong. Kasi kung hindi hinamon ni Digong ang ICC, hindi niya hinamon ang nasa itaas, hindi niya ginawang katatawanan ang nasa taas, siguro 'di ba baka malay niyo
baka si PBBM mas gustuhin niya na masira siya sa mga Interpol, masira siya sa ICC, kaysa masira siya sa mga Duterte. Diba? Pwedeng, kasi sabi nga ni Katunying, pwede naman daw pigilan niya ni PBBM eh. Kung talagang pangangatawanan ni PBBM na pipigilan niya yan, pwede daw po. So naisip ko, pwede nga siguro, pero kaya lang masisira tayo sa Interpol. So worth it ba nakapalit ng pagkasira natin sa Interpol, magiging mabuting magkakaibigan sa politika, magkakaalyado ang mga Duterte at Marcos, 'di ba? Parang sa nangyayari ngayon, 'di ba? Hindi worth it kasi masama ang ginagawa ng mga Duterte kay PBBM. 'Di ba? Yung mga kaalyado nila, grabe magsalita kay PBBM. So, sino ba si PBBM para pigilan ng Interpol? Doon na siya sa tama. Doon na siya sa due process at doon na siya sa rule of law. Kaysa isugal niya ang kumbaga hindi niya isusuko si Digong doon sa Interpol, hindi tayo susunod sa kagustuhan ng Interpol, kaya lang, 'di ba, masisira naman tayo sa ating mga kaalyadong bansa at may masamang epekto po ito sa ating bansa, 'di ba? Itong hindi pagsuko kay Digong. Kaya tama lang yung naging desisyon ni PBBM kasi nga isa pa nga 'di ba, winawalang siya ng mga Duterte. So mali yung pagpapasalamat na yun. Ngayon, ito po meron akong nakitang isang balita. Yung isa, hindi natin pwedeng i-play. Pero yung etong ipe-play ko, pwede panoorin po niyo. Diba? Nakita niyo po, napakaganda ng gesture na yon na pinakita ni Sara. Kasi nag-sorry siya doon sa sinapak niya na sheriff na talaga namang napangahan. Diba? Dahil po ito sa pagtatanggol niya sa mga squatter ng Davao City. Actually, yung Abe Andres na yun, sinunod niya lang naman yung utos ng korte na kailangan ng paalisin yung mga squatter doon sa isang lupa sa Davao City dahil mga illegal tenant sila doon. So, may utos ang korte na kailangan na silang paalisin. At yun nga, hindi nagkaroon ng pagkakaintindihan, di ba? Ito napakatagal ng public apology na yan, halos isang taon, 'di ba? Parang isang taon yung naging pagitan. Tapos maririnig natin na ito si Sara Duterte at ang kanyang ama ay nagkapatawaran na, 'di ba? Parang ang haba ng mga panahon ng mga patawaran na kung hindi pa nangyari itong ganitong bagay kay Digong, wala pa silang patawaran na mangyayari, di ba? Si Sara Duterte, di ba, parang kayang tiisin yung ama? Di ba, parang napakahaba ng panahon na sila ay, kasi ako hindi ko matitiis. Tatay ko, nanay ko lalo, hindi ko matitiis, di ba? Parang napakahirap nun para sa isang anak na merong, lalo pa sila, mga popular sila, mga kilalang-kilala sila, tapos hindi pala kayo okay. Di ba naalala nyo, meron akong mga vlog dyan na yung sigalot sa pamilya Duterte. Nung una ay parang teorya ko lang yon, pero ngayon, di ba, nalaman natin na talaga palang merong sigalot, talaga palang meron silang mga problema at ang akala nga natin si Sara at si Digong ay magkasundo pero yung pala hindi. Parang ang gulo, ang hirap, talagang ang pamilya Duterte malayong malayo sa iba pang mga pamilya ng politiko katulad ng sa mga Marcos, di ba? Sa mga pamilya Marcos, si Aimee lang naman yung problema pero nakikita naman natin si PBBM, si Sandro, okay na okay sila, di ba? Talagang pati si First Lady, okay na okay sila, hindi katulad doon sa pamilya ni Digong na may mga ganyan pala. At masalimuot din kasi dahil chick boy si Digong, di ba? Lagi itong merong mga side comment about doon po sa nangyari kay Sara na hindi natin pwedeng i-play dito dahil medyo medyo hindi po
okay kay Lolo. Kaya po hindi natin na lang ipe-play. Pero meron kasi dati naging controversial si Digong sa pagsasalita ng mga hindi maganda o nagjo-joke siya patungkol sa mga nangyayari sa mga kababaihan na humantong pa nga na meron pang iba mga nagdedemanda, yung iba naman ay gusto na nga mag-public apology si Digong pero never nag-public apology si Digong at yung isa na diyang issue ay yung tungkol doon po sa madre na Australiana. Laging may ganyan laging may ganyan na si Digong. Ewan ko lang kung bakit, no? Parang sabi nga niya noon kaya daw maraming nangyayaring pambabastos sa mga babae doon sa Davao dahil marami daw maganda sa Davao. Parang parang alam mo yung baliwala lang sa kanya yung mga ganong salita. Tapos 'di ba, yung kanyang anak ay naging biktima din pala ng ganoong bagay. Parang ang hirap parang kung ako yung nasa kalagayan ni Digong, parang ang hirap mag-joke pagdating sa ganoon. Kasi magjo-joke ka pero yung anak mo may pinagdaanan palang ganyan. 'Di ba ang hirap? Ngayon po, meron din akong nakitang isang balita na may pagka-insecure. Insecure pala tong si BP Sara, no? Patungkol sa mga magagandang babae. Parang na-insecure siya sa mga beauty titlist, sa mga tawag doon, nakalimutan ko yung tawag, yung mga sumasali sa mga pageant, model, ganyan. Eto, panoorin po ninyo itong balita. May namumuo namang hidwaan kina Davao City Mayor Sara Duterte at Binibining Pilipinas International Mariel De Leon. Sa Facebook post ng alkalde, nagpahaging siya na may hindi siya magandang karanasan kay Mariel pero hindi na niya ito idinitalye. Basta naniniwala raw siya na nakikita ng pageant judges hindi lang ang pisikal na ganda kundi ang ganda ng puso ng isang tao. Sa pagkatalo ni Mariel ay nakaramdam daw siya ng schadenfreude moment o sa Ingles po ay kasiyahan sa hindi magandang nangyayari sa ibang tao. Tila sumagot naman si Mariel sa Twitter na insecure at unhappy raw ang isang taong masaya sa kabiguan ng iba. Kilalang kritiko ng war on drugs ang beauty queen. Muli namang nag-post sa Facebook ang alkalde porque na schadenfreude daw ba, insecure at unhappy na agad? Hindi ba pwedeng maldita rin lang? Ano rin daw ba ang dapat ika-insecure sa talunan? Sinamahan pa ito ng alkalde ng picture niya na naka one-piece swimsuit. Walang masama doon, di ba? Doon sa litrato na yon, naka-swimsuit siya, di ba? Walang problema doon kasi etong si Sara, ang tingin ko sa kanya, liberated siya dahil ang mami niya ay may dugong German. So, mga liberated ang mga ganyang lahi. At tingin ko si Sara din ay kumbaga parang lumaki siya na independent. Sabi nga niya, 'di ba, ay lumaki siya na ang ama niya ay busy sa politika, busy sa trabaho, 'di ba? Ngayon lang sila nakakapag-usap. Alam niyo po yung ngayon mas nalalaman na natin na kaya pala ang mga bagay-bagay na mga nangyayari dito kay Sara Duterte ay parang wala lang. Kasi medyo ako, clueless ako ng mga nakaraang araw. Sabi ba, ganun parang, kasi kung ako yung nasa kalagayan ni Sara Duterte, mag-iiyak ako. Talagang mag-iiyak ako. Baka maglupasay pa ako kung sa akin mangyari ako yung anak ni Digong na babae. Di ba? Palang maglulupasay ako Pero di ba, si Sara kayang i-post sa FB yung ganong litrato niya, di ba? Kumbaga parang full of confidence siya Tapos etong nangyari na ito sa tatay niya, nangyari sa kanya, impeachment nga, di ba? Pinagtawanan niya lang. Etong kaso ng tatay niya na nahuli, dinala na sa dahig, parang wala lang, parang hindi natin siya makikitaan ng kahinaan na parang masasabi natin strong woman. Kasi
yun pala ay marami siyang pinagdaanan na hindi maganda na ating kumbaga hindi nalalaman. Pero hindi naman lihim dahil siya naman mismo ang umamin. Inamin niya sa isang balita. Actually, marami yan. Pag hinanap niyo po dyan, Sara Duterte, i-type niyo yung keyword, makikita niyo yung mga balita, mga pag-amin niya, yung mga tungkol sa tatay niya, na mga nagjo-joke patungkol po sa ginagawa sa mga kababaihan. At makikita niyo dyan, makikita niyo, marami dyan mga video na lalabas. So, sabi ko, kaya pala, wala man lang parang kapag ini-interview si Sara, hindi man lang maluha o parang wala lang kasi matibay pala talaga dahil ang kanyang mga pinagdaanan ay grabe, sobra-sobra. Pero 'di ba? Isa lang naman ang ating kagustuhan dito ay malaman kung ano ang katotohanan sa mga pangyayari. At ang isa sa mga kasi dun sa EJK na issue ni Digong sa ICC, ipaubaya na natin yon sa International Court. Ayaan na lang natin ang korte ng ICC ang kumbaga ito ay litisin, 'di ba? Kung ma-acquit si Digong after 11 years katulad nung nangyari sa hawak na kaso ni Kaufman, ni Nicholas Kaufman, kung ma-acquit siya, 90 years old na siya, di okay, uwi siya ng Pinas, walang problema. Baka magkaroon pa ng ano yun grand ano ba yun? Grand welcome ba tawag dun? Yung sobrang grande na paghahanda sa pag-uwi ni Digong. Di ba? Baka presidente na nun ay malay natin. Baka kaalyado ni Digong ang presidente nun. Di ba? So, maganda yan kung mauwi siya, kung ma-acquit siya, kung mapatunayan na wala siyang kasalanan. Pero, di ba, kung meron siyang kasalanan, tanggapin, di ba? Pinaka-the best ay tanggapin ang katotohanan na merong nagawa si Digong na kasalanan. So, hayaan na natin yan sa ICC. Ngayon, yung issue na aking gustong talagang malitis at malaman ng katotohanan ay yung sa confidential funds. Kasi, yung bring him back, si Digong, di ba, medyo malabo na Pero yung bring our money back, di ba, baka pwede pang mabalik, di ba, baka nakatago lang yung mga pera sa kung saan mga bank accounts, di ba, baka nakatago lang, baka nakalagak lang sa mga international banks, baka nakatago lang sa Hong Kong, o nakatago, malay natin, baka nakatago sa isang bansa na pupuntahan ni Pulong Duterte. Baka mabalik pa, baka pwede pa pong makuha yung mga pera na ibinigay kay Mary Grace Piatos, kay Cocoy Villamin, at nadagdagan na ngayon ng Team Grocery, si Bacon, si ano ba yun, ang dami, may bacon merong mga Lucky Me ba, may noodles pa yata, di ba? Sana, di ba, yun yung mas mabalik. Kasi kay Digong, kung mapauwi man si Digong dito sa ating bansa, wala ding kwenta, hindi tayo matutulungan, walang magiging epekto sa ating mga Pilipino kasi nandito si Digong o wala naman ang silbi si Digong sa ating buhay, di ba? Pero yung pera na dapat ipaliwanag ni Sara kung saan niya nilustay, na nagagawa niyang pagtawanan dahil nga po sa dami ng kanyang mga napagdaanan, kaya niya pala talagang pagtawanan yung mga ganitong kaliliit lang na issue. Napakaliit lang nito para kay Sara. Di ba? Sana masagot kung saan po napunta yung mga kaperahan ng ating mga kababayan. Nating mga Pilipino. Dahil kada bili lang natin ng kahit isang peanut butter, di ba? Meron tayong binabayaran diyan, i-shoutout nga pala doon sa binilan ko ng peanut butter sa Santa Maria. Ito. Kila Maming, Daddy Emil at Boss Ryan, saka yung napasyal ako doon bumili na rin ako ng wet wipes. Di ba? Sana yun yung mas mabalik kasi si Digong pag binalik yan, hindi naman masasagot yung pera natin Wala tayong kaperahan dyan. Hindi natin malalaman kung saan ginastos, kung anong safe house ba yung binayaran ng nasa 100,000 isang gabi. Di ba? Mga ganun Yun yung dapat nating malaman at yun yung dapat natin na makuha pabalik sa atin yung pera. Kasi si Digong, kahit ibalik natin dito, wala
walang epekto, walang gana, hindi tayo makikinabang. Pero pag yung pera na nawawala, hindi maipaliwanag ni Sara ang mabalik sa atin, malaki po ang magiging epekto niyan at pwedeng gamitin po yan sa iba pang mga proyekto ng ating gobyerno, di ba? So, bring our money back. Mas bagay pong sabihin yan. Total naman, napakatibay ni Sara. Nakita natin kung gaano siya kalakas na babae, katibay, ang damdamin. Diba? So, yun sana ang mas mapagtuunan ng pansin ng Senado. Mailabas ang katotohanan, may nilustay ba o wala, may ninakaw ba o wala, para po, diba, mas doon dapat tayo mag-focus na ngayon. Kasi yung kay Digong wala na kahit ano gawin kay Digong, di na mapapabalik yan. Ang pag-asa na lang ni Digong na makauwi ay yung acquittal. Pero yung kahit yung interim release, mukhang malabo dahil sabi nga ni Sara, wala namang hinihingi po na tulong ang pamilya nila sa ating gobyerno. So, wag tulungan ng gobyerno. Ganun lang kadali yun, di ba? Kung ayaw naman din nila ng interim release, di ba? Wag na lang. Actually, next topic ko po yan, itatopic ko yan, yung interim release ni Digong at yung parang ayaw din naman ni Sara na mapalaya ang kanyang ama. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. At nasa mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.